Ito na po ang ikagugulat nyo mga kababayan. Naku po, Representative Erice, Islam massive corruption scandal in the Philippines. Dito po sa Kongreso, mga kababayan, talagang matindi ang sagutan nila ni Congressman Janet Garin. Talagang salpukan po ito. Itong si Claire Castro kasi mga kababayan, tuwing magpapapress con siya, nahalata ni Congressman Erice na tila may cover up, na tila pinipilit na pagtakpan ni Auntie Claire ang korupsyon. Lalong-lalo na dito sa insertion ni BBM na para bang pinglakson na nag-aabogado kahit hindi naman. Parang gusto niyang palitan si Claire Castro na spokesperson ng Malacanang. So dito mga kababayan, si Janet Garin, bistado ang kanyang kalokohan. Kasi nga ipinagtanggol si Claire Castro at si BBM. Si Rep Erice talagang porsigido na buljakin itong si Janet Garin na ito mga kababayan. Kaya panoorin po natin. Matinding bakbakan po ito. Parang ano ito, boksingero na Manny Pacman at Mayweather. Talagang na-knockout dito si Janet Garin. Tignan nyo po mga kababayan na nagka-otal-otal po itong Janet Garin na ito. Panoorin nyo po mga kababayan. Matindi ito. Talagang salpukan ito. Hindi na maitatago ang frustration ng taong bayan, pati dito sa Kongreso. Talagang may lumalaban din. Parang Marcoleta din ito mga kababayan, si Rep Erice. Paano niya ipagtanggol ang katwiran? Ito po. Panoorin natin sabay-sabay. Thank you, Madam Majority Leader. Mr. Speaker, kanina narinig ko yung katapusan ng speech ng ating kasamahan, si Congressman Erice, when he mentioned yung mga spokesperson ay nagpapalusot lang. Can he expound on the specifics of this crucial allegation? Well, Mr. Speaker, distinguished colleague, kita naman natin yung mga sagot ni spokesperson Claire Castro. Kung naririnig po siya, kuminsan po, parang na-imagine ko, pag galit na galit sa akin yung asawa ko, ayaw ko na marinig mga susunod pang sasabihin sapagkat bukod sa acerbic, nililigaw po at instead na magkaroon ng clarity sa mga tanong ay ibinabalik lang po sa ibang mga issue. Kaya sa tingin ko Mr. po, Speaker, can we categorically ask the Honorable Erice what specific statement of the spokesperson is he referring to and is alleging to as palusot? well, for example, the 100 billion in insertions, dapat sagutin po yun. Hindi pwedeng sabihin na baliwala yun. Yung 100 billion insertions, dapat po sagutin. Kasi po nakita ko yung listahan nun. For example, doon sa 100 billion in insertions, merong 1 billion for Philippine Coconut Authority. Yung sa listahan ni Congressman Saldico. Wala namang problema doon. Kung nagbagong ang isip ng Pangulo at kailangan niya maglagay sa Philippine Coconut Authority, wala namang masama doon. Kung basta hindi ghost project. Kung tayo na nga sa Kongreso, nakakapag-palit tayo nakakapag-insert tayo, nakakapag-divert tayo, yung Pangulo pa kaya, budget niya yun, yung hindi pwede magpalit. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang sinasabi po ba ng ating kagalang-galang na kongresista ay yung mga ipinapasok na line item during the bicameral conference committee or the Committee on Appropriations of both houses are recommendations from the President? Yes. Mr. And he Speaker, can change his mind anytime. may you reiterate? Pasensya na po, medyo hindi po klaro yung last statement. You can check the? Yes, for example, as I have said earlier, Mr. Speaker, kung nagbago ang isip, because ang budget po ginagawa natin ang Executive Department January pa lang. So, bago po dumating sa atin yan, 8 months, 9 months, bago po yung approval, almost 9 months na. Maraming mga exigency ang serbisyo,
na pwedeng magbago ang isip ng Pangulo, na pwedeng siya mismo ang magrekomenda ng pagbabago ng budget. And Ang wala ibig pong masama sabihin- dyan. At for example nga, binibigyan ko na kayo ng specific example, at madaling malaman yan kung Pangulo nga o hindi ang nagpabago niyan. Patawag lang natin yung administrator ng Philippine Coconut Authority, tanong natin saan galing yung 1 billion na insertion. Hindi po ba Malalaman natin ang nararapat, katotohanan. hindi po ba nararapat, Mr. Speaker, distinguished colleagues, na ang dapat nating tanungin ay ang miyembro ng Bicameral Conference Committee dahil ito naman ang naging proponent doon sa mga alleged insertions. Ang sa akin lang, Mr. Speaker, distinguished colleagues, is orient me, my distinguished colleague, Honorable Erice, paano po ba ang nagiging sistema ng budget process? Kasi sa pagkakaintindi ko, ang budget call starts during the month of March, where all cabinets present, defend their budget. It reaches the cabinet sometime in April, and after that, it goes through the series of vetting, after which it is transmitted to the House, both houses, Congress and Senate, for deliberation after the State of the Nation address. Pagkatapos po doon ay nagiging GAB, nagiging GAA, pero doon po merong prosesong first reading, second reading, third reading, bicameral conference committee meetings, at nagkakaroon na nga ng pinal na bersyon kung saan pinipirmahan ito ng presidente bilang pagsang-ayon doon sa ginawa na ng both houses after deliberation. Tanong, Mr. Speaker, Wait lang mga kababayan na. So dito sa lumabas sa pasabog ni Napoles Tour, merong 51 na official po na lumabas sa listahan ni Saldico. So dito mga kababayan, lumabas pong pangalan i-check natin ha kung may pangalan dito si Janet Garin ha mga kababayan. Pang-ilan po siya dito? Pang 34 po doon sa listahan na lumabas ni Saldico na allegedly ay nakinabang po sa trilyones, 1.7 trillion na flood control scandal. Nako po mga kababayan. Ito ito po yung sabi mga kababayan. Nako, na matindi po itong allegation na ito. Kaya pala matindi itong pasabog na ito Ito po mga kinanta ni Saldico, kayo na humusga. So dito mga kababayan, kasama po si Janet Garin pang 33. Number 1 po si BBM dito. Kasama rin po si Terry Ridon pang 23. Ace Barbers, Dan Fernandez, Sia Alonto, Adjong, Paulo Ortega, Antonio Trillanes, Larry Gadon, Arlene Brosas, Radul Manuel, Anton Lagdameo, Manuel Bongan, Gibo Chidoro, at kasama rin po si Browner Jr. 51 po ito mga kababayan, marami po ito. So kasama din po si Boying at John Vic Remulla, kasama din si Claire Castro. So kung allegedly ito, hindi ito confirm mga kababayan ha. Hindi ito confirm na kasama itong si Janet Garin. Kaya tignan mo, todo debate kay Erice. Si Erice kasi, taga anti-corruption ito. Binabatikos niya po yung insertion ng 100 billion ni BBM na para bang may cover up, at sinasabi ni Auntie Claire Castro na hayaan na lang. Sabi naman ni Erice, hindi ganon. Ba't ganon? Diba? Para bang hayaan na lang? Insertion ito. Ninakaw na 100 billion, hayaan na lang. So itong si Janet Garin, pinagtatanggol niya itong mga kakampi niya na nasa listahan. Na allegedly, mga kababayan, nakinabang sa 1.7 trilyones. Ang tindi, mga kababayan ko. So, ilista na. Alam na this. O mga kababayan, tuloy natin yung laban na ito. Yung mga hindi pa nakapanood ng vlog ko na blinag ko itong listahan na ito, panoorin nyo po. Yung listahan na matindi na 51 official na kasama sa listahan ni Saldico na ni-release, nag-viral po ito.
Bago po ba ang prosesong ito? At kailan po ito nagbago? Noong 19 Congress po, Mr. Speaker, nagbago po dahil napaka-supermajority ang ating Kongreso Alin po at ang napakamalakas specific? po. Nung nakaraan po, wala po ako, nandun po kayo. Nung nakaraang 19 Congress, naroon po, Mr. Speaker, si Congresswoman Garin. Ako po, wala nung 19 Congress. Pero alam po natin na napakalakas po ng Committee on Appropriations Chairman noon na si Congressman Saldico. Palagay ko po, hindi ganon, hindi mangyayari ito sa ating national budget. So ang naging problema, Mr. Speaker, ay ang naging kinatawan or head ng Committee on Appropriations. Pero hindi na bago ang proseso ng pag-approve ng budget. Is that what I'm getting? Oh, wait lang mga kababayan ha, para po malinaw yung pinag-uusapan natin. Saglit lang, para makita nyo po yung sinasabi ko. Ito po, para lang ma-picture out nyo po, Napoles Tour. Napoles Tour. Ayan. Ito po yung sinasabi ko na listahan na pinasabog po. O ito po, panoorin nyo po ito mga kababayan ha. So ito yung mga pasabog po. Babasahin ko lang sa inyo. Para maliwanag po. Ayan o. Tignan nyo po, number 1, Ferdinand Marcos Jr. Ito po yun. Rep Saldico releases the list of top 51 government officials involved in the trillion peso scandal, controversy. O ito po. Ayan, number 1. Ferdinand Marcos, Lisa Raneta Marcos, Sandro Marcos, Martin Romualdez, Yeda Marie Romualdez, Julian Romualdez, Saldico, Boying Rimulya, John Vic Rimulya, Claire Castro, number 10, Risa Hontiveros, Tito Soto, Ping Lacson, Loren Legarda, Rapi Tulfo, Jerbil Luistro, JJ Suarez, Dong Gonzales, Rods Gutierrez, Jude Asidre, Edwin Gadjola, Benny Abante, Terry Ridon, Ace Barbers, Dan Fernandez, si Alonto Adjong, Paulo Ortega, Antonio Trillanes. O, yung iba, Akbayan Party List, Persis Sendanya, Kabataan Party List, Renico, Act Teachers, Antonio Tino, Gabriela Party List, Sara Elago, Laila de Lima, Janet Garin, ayan, o kasama si Janet Garin sa di umano allegedly na listahan. Stephen Jan Paduano, Johnny Pimentel, Joel Chua, Alfredo Gabin Jr., Roland Valeriano, Lordan Suwan, Romeo Acop, Jefferson Kong Hun, Romeo Browner, o kasama po yung AFP chief dito ng kasundaluhan. Nicolas Torre, yung sinibak ni BBM na walang gwapong adik, puro pangit. O yun, kaya sinibak siya. Ayan, Romel Marbil, Larry Gadon, yun, yung maingay na si Gadon, yung nawalan ng lisensya dahil sa kaingayan. Arlene Brosas, Raul Manuel, Antonio Lagdameo, Manuel Bonoan, yung tumakas, si Bonoan, di ko alam kung totoo ito. Gibo Teodoro, ayan mga kababayan. Ayun po yung balita. So, ituloy po natin. Ito po yung tinatalakay natin ngayon. Kaya itong si Janet Garin, ipinagtatanggol si Claire Castro at si BBM. So, kayo na humusga ha. Yung balita na yon ay nag-viral po sa social media na allegedly si Saldico nirelease po itong mga listahan na 51 na sangkot po sa 1.7 trilyones na flood control scandal. Naku, napakatindi nito. Tuloy pa natin. Ano masasabi niyo sa listahan na yon? Oh, alam na. Yun ang sabi ha. Tuloy natin. Getting? Well, may mga pagbabago po dahil Alin meron po ang maging- specific na pagbabago, Mr. Speaker, For example sa po budget yung process? sa aking pagkakalam, yung small committee, hindi na po nalalaman ng mga miyembro ng kinatawan, yung mismong inaaprobahan at pinapasa sa Senado. So Pangalawa dito sa mga pagbabago, meron pa po. so dito Bukod sa po doon- pagbabago, Honorable Erice, nakasaad ba dito
na yung presidente ay nagbibigay ng proposal during the bicameral conference committee meeting. Hindi po natin alam yan. Sila lang po nakakaalam. And this is precisely my kaya nga po point. nagtatago na sila lahat. This is Lahat sila, wala na precisely rin my alam. point, Mr. Speaker, distinguished colleagues. Managot ang dapat managot. Kung That's- sino man ang lumait at nanggulo ng proseso ay dapat managot. But we can't muddle the issue by finger pointing and saying na ito si Juan, ito si Maria, ito si ganito ang nagpasok. Mas lalong nagiging magulo ang sistema. Ang katotohanan, Mr. Speaker, with due respect, Honorable Arice, merong proseso, merong sistema, nagkataon lang na malamang may umabuso. At yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na walang preba. If we want to reform the system, let us reform the system through a transparent budget process. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo na ang mga tao. Let's base our comments, our Mr. statements on facts. Kaya balikan natin. Kung Mr. puputulin natin May I ang abuso respond, na Mr. to. Speaker? May I Yes, respond? if I may, Mr. Speaker, Can we that's why allow my the question gentlelady to is, finish? kung puputulin natin ang problemang ito, let us not have motherhood statements. Let's have definite proposals to address the problem. So my question, Mr. Speaker, can the Honorable Erice enumerate the reforms that he believes are needed so that we will be guided to do this? Mr. Speaker, maliwanag po ang sinabi ko kung napakinggan niya. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, sinalaula ng Kongreso. Pinawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yon. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez. Hindi ba sila nag-uusap? Mr. Speaker, distinguished colleagues. Pangatlo, Can we allow the gentleman to finish? Yes, please. Pangatlo, kitang-kita naman natin. Balitang-balita, dalawa lang nag-uusap sa pagbabago ng budget. Yung mga member ng BICAM, hindi alam. Sinabi ni Senate Finance Chief Grace po, pinirmahan niya lang pero hindi siya alam. Ang si Senate President Chis Escudero lang at si Chairman Saldico lang ang nag-usap. Regular ba yun? Hindi po regular yun. Maliwanag po yung mga sinasabi ko. Specific. Mr. Speaker, ulitin ko lang po. Ang reformang narinig ko sa ating kagalang-galang na kulig ay hindi sang-ayon dun sa aking ekspektasyon, if I may, pasensya na po. Kasi nga, ang tanong ko is, what are the specific reforms that we need? Unfortunately, what I am hearing are allegations. Number one, binawasan ang mga budget. Number two, magpinsan ang presidente at ang speaker. Number three, nagpirmahan ay 2 tao lamang. Mr. Speaker, distinguished colleagues, andyan nga ang problema. Nakita ngayon ay hinahanapan ng solusyon. And if we are talking about reforms, the reforms should actually be on accountability, on transparency. Ano pang reforma? Number one, transparent budget process. Number two, napaka-imposible naman na pipirma ka ng mga bagay na hindi mo alam. Kasi ang pumipirma ng budget ay ang bicameral conference committee members. In other words, balikan natin. If we need reforms, babalik tayo, totoo ba na nahimik ang mga kabinete?
totoo ba na lahat ng budget ng kabinete, there are a lot of problems, and that is why we are in this series of investigations. But it will just add chaos. If we will take advantage of the situation and instead of demanding for genuine reforms, we twist the situation and talk about politics. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, tama naman. Natuldukan ito, hanapan ng solusyon, and push for genuine reforms. Pero kung ang naging mali ay merong bumaluktot sa mga bagay na hindi dapat baluktutin, yun ang dapat managot. But we cannot pull down our people and our government by not proceeding to concrete investigations that will really pinpoint the problem of all of this. Mr. Maraming salamat, Mr. Speaker, Mr. and of course, with due courtesy to Congressman Erice, I am with you in calling for reforms. But if I may appeal, let us push for individual concrete reforms that Yun nga mga kababayan, sabi-sabi po kasi nito, talagang yung Kongreso na busog. Kaya todo tanggol sila sa mga mastermind. Yan yung mga sinasabi mga kababayan na hindi naman na lingid sa inyong kaalaman. At talagang yan ang matinding sinasabi ng taong bayan. At talagang wala na pong tiwala ang nakararami sa lideratong ito. Maski sa Kongreso, mga kababayan, ay punong-puno ng mga buhaya. Nakita nyo naman mga kababayan, paano nila ipagtanggol yung mali. Puro Duterte, Duterte, Duterte impeachment. Pumirma sila, 205 yata, 215. Yun. Kaya nila pinagkampihan si Sara Duterte. Kasi nga, nabusog sila. Yan ang sinasabi ng maraming mga nagre-react. Mga kababayan, magkomento kayo. Nabusog ba talaga ang Kongreso? Binusog talaga sila? Nakinabang din sila sa 107 million? Magkomento kayo mga kababayan. Yan po yung mga alleged na sinasabi po. Tuloy natin. Congress can perform. Maybe we can push forward for a situation like other parliaments where members responsible for the budget are made to report on a quarterly basis stating the update of each program, the rationale of each action, and the impact that it will provide to the Filipino people. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, distinguished colleagues. Mr. Speaker, maliwanag po ang aking mga reforma na hinihingi sa Pangulo at sa Kongreso na ito. Reforma, anti-political dynasty, inabastos natin ang konstitusyon. Ayaw natin magpasa ng anti-political dynasty bill o law sapagkat against our interests kahit na ang kahulugan nito ay hindi pagrespeto sa konstitusyon. At alam ko po na ang isa sa dahilan ng korupsyon, yung papataba ng mga political dynasties. Pangalawa, alam ko po, balimbingan, walang prinsipyo, pagpalit ng partido kung saan makikinabang, yan po ang pangalawang dahilan ng korupsyon. Pangatlo, campaign finance reform. Hindi naman po makatwira na yung paggastos. Kaya po bumabawi sa korupsyon. Pang-apat, hinihingi natin, empower natin yung ICI para maimbestigahan yung korupsyon. Maliwanag po yung mga hinihingi ko na reforma. O yan mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Ay mag-comment kayo. Kayo na humusga dito. Nakatanggap rin ng maleta si Garin. Naku po, sabi ni Rufo May, sinasabi ko sa inyo, yan mga komento. Kasi nga, itong si Janet Garin, kasama nga rin sa listahan. So, hindi natin sinasabi na kumpirmado ito mga kababayan. Ito ay pinasabog lang sa social media. Accountability, wala na, no Garin, reform agad. Number 1 is specific reform is exercise impeachment
of but not the Vice President. Ayun, nako, yari si BBM dito, baka ma-impeach daw. Garin is part of the problem, nako. Yari na. Erice able to identify the true reason why PH government corrupt, nako po. I remember Garin was the health secretary under the Aquino administration when the government launched the Dengbaksya vaccine program. Cases were filed against her due to numerous criminal complaints because she spearheaded the program where many innocent children died. Nako po, mga kababayan. So yan po ang balita. Anong masasabi nyo dito? Sa bakbakan na ito ni Janet Garin at ni Congressman Erice. Mag-react po kayo, mga kababayan. Mag-comment po kayo. After, i-share nyo naman ang video natin kung nagustuhan nyo po. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay. Salamat.